Siya ang pinakamalakas na hari ng mga demonyo sa kasaysayan, pero matapos magdulot ng sobrang pinsala at mabaon sa utang, siya ay pinatalsik ng mga matatandang pinuno at napilitang maghanap ng pera sa mundo ng mga tao. Nagsisimula ang kwento sa matagal ng digmaan sa pagitan ng kontinente ng liwanag at dilim, na daan-daang taon nang nagaganap at maraming krusada na ang inilunsad ng mga tao mula sa kontinente ng liwanag upang lipulin ang lahi ng kadiliman, pero hindi nila kayang malagpasan ang mga bulwagang binabantayan ng 7 hari ng demonyo. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang monarch ng unang bulwagan, si Merlin na nakikitang nagsusulat ng kanyang lingguhang ulat, pero hindi siya makapag-concentrate dahil ang labanan ay nasa labas mismo ng kanyang palasyo. Ginamit ng kanyang kapatid na si Lilith ang kapangyarihan ng alindog upang pag-awayin ang mga tao, pero isang kabalyero ang biglang umatake sa kanya at itinapon siya sa lupa at huminto sa pag-aaway ang mga tao, at ipinakilala ng kabalyero ang sarili bilang si Alice ang ika-233 na bayani ng kaharian. Napagtanto ni Lilith na hindi gumana ang kanyang mahika kay Alice dahil isa itong babae kaya tinukso niya ito at sinabing cute siya. Tinulak siya ni Alice at sumugod upang umatake pero sinipa siya ni Lilith palayo. Nahihirapan siyang tamaan si Lilith kaya tinawag siya nitong mahina at dahil dito, nagpa siya si Alice na ipakita ang tunay niyang kapangyarihan. Inatake siya ni Lilith pero nagulat siya nang mabasag ang kanyang whip na gawa sa litid ng dragon at nang tamaan ng espada ni Alice. Napansin niyang hindi maaaring hawakan ng mga nilalang ng dilim ang banal na espada na Light Anthem. Gumamit si Alice ng mahika upang umatake at kahit na napigilan ito ni Lilith ay bigla siyang sinugod ni Alice at nahuli siya. Nagsigawan sa tuwa ang mga sundalo para kay Alice pero narinig ni Merlin ang ingay at nagtaka kung ano ang nangyayari sa labas. Hiniling ni Alice sa kanyang guro na si Sage na payagan siyang umatake sa palasyo ng hari ng demonyo, pero tumanggi ito at sa halip ay tumawag ng isang dambuhalang halimaw na balyena. Tinawag niya itong panghuling sandata ng sangkatauhan dahil kaya nitong sirain ang lahat sa isang atake. Para kay Alice ay sapat na ang patayin ang hari ng demonyo pero naniniwala si Sage na lahat ng demonyo ay dapat lipulin. Alam niya raw kung gaano kasama ang hari ng demonyo dahil siya lang ang nakaligtas matapos siyang labanan. Pinalipad ni Sage ang kanyang ultimate attack upang ubusin ang mga demonyo, pero biglang dumating si Merlin upang protektahan sila at aksidenteng naglanding sa ibabaw ni Alice. Niyakap siya ni Lilith at sinumbong na binubuli siya ng mga tao, habang si Alice naman ay sinabihan na mag-ingat sa pagbaba. Tinanong ni Merlin kung sino siya kaya't ipinakilala siya ni Lilith bilang isang walang silbing bayani, pero alam niyang tinalo siya nito kaya ipinaliwanag niyang nagkataon lang iyon. Gusto sanang labanan siya ni Alice pero pinalipad siya ni Merlin gamit lang ang isang daliri. Tinawag siya ni Sage na kanyang mortal na kaaway pero hindi maalala ni Merlin kung sino siya. Kaya ipinapaalala ni Sage na siya ang tanging taong nakaligtas matapos siyang labanan, sa wakas ay naalala siya ni Merlin bilang tao na nagmakaawa para sa kanyang buhay at iginiit na pinakawalan niya ito kapalit ng pangakong isasakripisyo niya ang kanyang mga tauhan. Nabigla ang lahat sa narinig pero sinabi ni Sage na hindi iyon totoo at nandoon siya para sa dangal at katarungan ng sangkatauhan. Ginamit ni Sage ang enerhiya ng lahat ng kanyang sundalo para maglabas ng isang malakas na energy beam. Pero tinapatan ito ni Merlin gamit ang kanyang espada at winasak ang dambuhalang halimaw sa isang iglap. Nagmakaawa si Sage para patawarin siya at sinisi si Alice sa buong insidente at biglang may narinig silang kampana na labis na ikinabigla ni Merlin. Naalala niyang nagsimula na pala ang lingguhang pulong at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanyang palasyo, pero hinarang siya ni Alice. Sinabi niya na kahit mahina ito para sa kanya ay gagamitin niya ang kanyang madilim na espada at ito ang Darkblade Vortex, bilang pasasalamat sa pagpunta nito para lumaban sa kanya at pinakawalan niya ang isang mapaminsalang atake ng espada, at tinangka ni Alice na depensahan ito gamit ang barrier pero hindi niya kinaya at naghiwa ito sa lupa. Samantala sa pulong ng mga hari ng demonyo lahat ay dismayado kay Merlin dahil siya raw ang may pinakamababang performance sa kanilang lahat. Iginiit niya na siya ang tumalo sa pinakamaraming krusada at pumatay ng milyon-milyong tao, pero sagot nila ay wala siyang kinikita na pera para sa palasyo. Pinaliwanag nila na tuwing lumalaban siya ay napipinsala ang lupain ng kadiliman kaya't umabot na sa 66 na trilyong yen ang utang niya at gusto nilang bayaran niya ito agad. Sinubukan ni Merlin na tumakas sa palasyo pero inakala ni Lilith na naglalaro lang siya ng hide and seek. Sinabi niya sa kapatid na masyado ng maliit para sa kanya ang daigdig ng mga demonyo,
kaya panahon na para tuklasin ang mundo ng mga tao at akala niya sa pag-alis niya, mapapansin ng lahat kung gaano siya kahalaga. Tinanong ni Lilith kung pinatalsik ba siya kaso sinabi ni Merlin na kusa siyang umalis at pinipigilan pa raw siya ng mga matatanda. Ikinwento niyang mayroon siyang sumpa na kung hindi siya lalaban sa malalakas na kalaban ay lumiliit ang kanyang puso, kaya kailangan niyang makikipaglaban sa kaharian ng liwanag. Nag-aalala si Lilith na wala namang ibang alam gawin si Merlin kundi maging hari ng mga demonyo, kaya baka hindi siya magtagumpay sa labas at nais sana niyang sumama pero nang maalala na kailangang mabayaran ni Merlin ang 66 na trilyong yen kung mananatili pa siya, bigla siyang umatras at binati na lang siya ng good luck. Sa pag-alis nito ay naisip ni Lilith na kahit pinakamalakas si Merlin ay isa pa rin siyang tanga na babalik din ng umiiyak pag nabigo, pero umaasa siyang matututo siya sa karanasan. Samantala ay iniisip ni Alice na kung wala ang kanyang mithril armor at ang espadang light anthem ay baka patay na siya. Bigla niyang nakita si Lilith na papalapit kaya nagkunwari siyang patay. Natuwa si Lilith na buo pa ang katawan ni Alice at ayaw niyang masira ang magandang mukha nito, kaya nagdesisyong dalhin ito sa palasyo bilang koleksyon at tinangka niyang buhatin si Alice pero masyado itong mabigat kaya't nagpasya siyang kunin na lang ang ulo. Pero biglang gumalaw si Alice at naiwasan ang atake at gusto ni Lilith ng rematch pero alam ni Alice na hindi siya handa, kaya tumakbo siya at pinakawalan ni Lilith ang kanyang mga lobo para habulin siya. Dumating naman si Merlin sa dagat na tinatawid ng mga tao patungong lupain ng mga demonyo, napagtanto niyang masyado siyang gumamit ng lakas sa atake kanina kaya nasira ang lahat ng barko at dahil hindi marunong lumangoy ang mga demonyo, akala niya wala na siyang ibang pagpipilian kundi bumalik pero biglang lumutang ang isang maliit na bangka kaya't nagpasya siyang magsagwan patungo sa kabila. Samantala ay patuloy na tumatakbo si Alice mula sa mga lobo at naalala niyang sinabi ng kanyang guro na hindi pa siya handa sa mga demonyo, pero ayaw niyang matulad sa guro niyang wala nang ginawa kundi manatili sa bundok, pinilit niyang maglakbay sa sarili niyang paraan. Napaiyak siya nang napagtanto kung gaano kadelikado ang mundo sa labas at sinabing kailangan pa niyang pagbutihin ang sarili. Napatumba niya ang isa sa mga lobo at nakahinga siya ng kaunti pero bigla itong nag-evolve sa final form na labis niyang ikinatakot. Hirap na hirap siyang depensahan ang sarili at akala niya ay mamamatay na siya. Pero biglang dumating si Merlin at pinigilan ang lobo at napansin niyang bagay na alipin si Alice kaya inutusan niya ang lobo, na ang pangalan pala ay Fatty na sabihin kay Lilith na si Alice ay pag-aari na niya. Nang inag si Alice sa narinig at sinabi ni Merlin na dahil niligtas niya ang buhay nito ay dapat ay magsilbi itong alipin niya bilang kapalit. Binuhat niya si Alice papunta sa bangka kahit pa pumapalag siya at wala itong laban sa lakas niya. Inutusan niya siyang magsagwan at habang nagsasagwan, nanaginip si Alice na tinalo niya si Merlin at ikakasal na siya sa isang prinsipe. Pero ginigising siya ni Merlin at sinabihan na magtrabaho na habang lumulutang siya sa sarili niyang pag-iisip, naisip niyang balang araw ay maghihiganti siya at nagsimula siyang umungol ng galit pero napansin niyang nakatayo si Merlin ng matatag sa gitna ng malalakas na alon, bagamat napansin din niyang nakasandal lang pala ito sa isang kahoy na tabla. Maya-maya ay naamoy niya ang masarap na pagkain na niluluto ni Merlin kaya napatigil siya sa pag-iinit ng ulo. Tinawag siya nitong isang walang silbing bayani kaya't nainis siya at tumigil sa pagsasagwan, sabay sabing mamatay na lang sila sa gitna ng dagat. Iginiit ni Merlin ay bibigyan siya ng gantimpala kung magtatrabaho siya ng maayos at kahit tutol siya sa pagkain ay hindi niya napigilan ang sarili dahil sa sobrang bango nito, nahihiya siyang aminin pero sinabi niyang mali sa kalikasan na ang isang hari ng demonyo ay marunong magluto ng ganito kasarap. Dahil sa amoy ay lumapit ang mga pating at binanggit niyang itigil na ni Merlin ang pag-ihaw pero binaliwala siya nito, binalaan niya ito na ang dagat ay tirahan ng mas mapanganib na mga nilalang at nang itinuro ni Merlin ang kanyang likuran ay nanlaki ang mga mata niya sa takot nang makita ang isang pating na halos dikit na sa kanya, pero pinatigil ito ni Merlin gamit ang Conqueror's Hockey. Akala niya ay siya na ang pinakamapanganib sa dagat pero sagot ni Alice, hindi siya ang tinutukoy nito kundi ang halimaw sa dagat ang pinakanakamamatay na nilalang sa karagatan. Ibinunyag niyang kahit ang kanilang hukbo ay kailangang mapapahiran ng dumi ng banal na dragon ang mga barko para hindi ito atakihin, at doon napagtanto ni Merlin kung bakit amoy kakaiba ang buong hukbo. Pero dagdag ni Alice ang dumi ng banal na dragon ay isang napakahalagang yaman dahil nawala na ang mismong dragon. Kaya ang dumi nito ay mas mahalaga pa kaysa ginto at akala ni Alice na hindi pa alam ni Merlin ang tungkol sa banal na dragon, pero bigla itong naglabas ng isang kontratang kristal na ginagamit sa pagtalima ng mga demonyong hayop.
Binuksan niya ito at lumitaw ang portal kung saan kinontak niya si Bucky, ang banal na dragon na naging alaga niya. Iniisip niyang hindi na niya kailangang umalis pa dahil pwede na siyang kumita ng pera sa pagbebenta ng dumi nito. Halos hindi makapaniwala si Alice na naging alaga lang ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ipinaliwanag ni Merlin na tinalo niya ito at ginawang alaga, ngunit bigla niyang nabitawan ang kristal at nahulog ito sa dagat. Inutusan ni Merlin si Alice na magpatuloy sa trabaho pero napansin niyang biglang nawala ang lahat ng isda sa paligid na isang palatandaan ng isang mabangis na mandaragit. Lumitaw ang halimaw sa dagat at nakiusap si Alice kay Merlin na paalisin ito pero sagot niya ay hindi siya marunong lumangoy. Nagtaka si Alice kung bakit nag-aasta itong malakas kung hindi naman marunong lumangoy, kaya napagtanto niyang siya ang kailangang kumilos. Tumalon siya para umatake pero hindi man lang nasugatan ng espada niya ang balat ng halimaw at nawalan na siya ng pag-asa. Sinubukan ni Merlin na gawing alipin ang halimaw at pasakayin siya sa kabilang ibayo ng dagat, pero tinanggihan siya nito at binugahan siya ng tubig. Ginamit ni Merlin ang kanyang espada para atakihin ito at napatay niya ito sa isang iglap at hindi makapaniwala si Alice sa lakas niya. Sa wakas ay nakarating sila sa pampang at ipinagmalaki ni Merlin na dahil lang sa husay niyang mamuno ay nakatawid sila. Tinawag niyang walang silbi si Alice dahil kulang ito sa lakas at talino kaya't nagpasya siyang iwan na ito, pero bago siya umalis ay pinahubad niya kay Alice ang kanyang armor dahil ibebenta raw niya ito para kumita. Pagdating sa hukuman ay sinisi si Alice sa pagkamatay ng kanyang mga kasamang sundalo dahil hindi siya naging sapat na malakas para talunin si Merlin. Tinanggalan siya ng titulong bayani at pinagbabayad ng 50 milyong ginto dahil nawala ang mahalagang mithril armor. Makalipas ang isang taon ay makikitang nakikipaglaban si Alice sa mga pirata. Akala ng mga ito ay wala siyang laban sa kanila at pinalaya niya ang batang babae na kinidnap ng mga pirata at sinabing huwag itong mag-alala dahil haharapin niya sila hanggang dumating ang tulong. Ginamit niya ang kanyang mahika para patigasin ang paa ng kapitan gamit ang yelo pero nang susundan na sana niya ng atake, pinigilan siya ng isa pang pirata at itinulak siya palayo at sinabi niya na hindi nila maaaring saktan ang bata habang buhay pa siya, pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Ipinaliwanag ng mga pirata na siya ay isang elite tier hero lamang samantalang sila ay nasa holy tier, kaya wala siyang laban sa kanila at inihanda na nila ang pag-atake at biglang bumagsak si Merlin sa ibabaw ng mga pirata. Sinabi niya na hindi na siya makapaghintay matapos ang palabas nila dahil baka gumana na ang kanyang sumpa. Akala ng mga pirata ay mahina siya dahil hindi nila maramdaman ang kanyang mahika kaya't nagpasya silang labanan siya. Gumamit si Merlin ng espada at pinuksa sila sa isang iglap pero lumikha ito ng napakalakas na pagsabog na sumisira na hindi lang sa barko ng mga pirata, kundi pati na rin sa mga barko ng mga tagapagligtas na ipinadala para iligtas ang anak ng alkalde. Hindi makita ni Alice ang mukha niya kaya inakala niyang isang bayani ang misteryosong lalaki at pinuri niya ito, pero nakaalis na si Merlin bago pa niya malaman kung sino talaga ito at pagkatapos nito, iniulat ng isang reporter na si Bella na idineklara na ng reyna si Merlin bilang wanted criminal. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan kaya't tinawag nila siyang Nightblade. Tumanggi si Alice na tanggapin ito at dahil para sa kanya si Merlin ang tunay na bayani, naasar siya na patuloy pa ring ipinapalabas ang panayam sa TV subalit masaya siya dahil nakapag-ipon siya ng 10,000 ginto. Gayunpaman ay napagtanto niyang malayo pa siya sa pagbabayad ng kanyang utang. Naalala niya kung paanong sinira ni Merlin ang kanyang buhay at napalakas ang hampas niya sa mesa sa galit, dahilan para mabasa ng tubig ang kontrata niya para sa susunod na misyon. Napansin niya na kahawig ni Merlin ang pinuno ng kriminal sa kontrata pero inisip niyang imposibleng isang Demon King ay maging isang freeloader. Huli na siya sa kanyang sasakyang karwahe, pero niyakap niya ang poster ni Nightblade at nakiusap na pagpalain siya nito at sana raw ay isumpa ang Demon King. Samantala ay nakita ni Merlin ang kanyang wanted poster at naiinis siya na ang halaga ng kanyang bounty ay 5,000 ginto lang. Naalala niyang naging pabaya siya at nauubos na ang pera niyang nakuha mula sa pagbenta ng armor. Iniisip niya na dapat nga ay parang karangalan pa sa mga tao kung kakain siya sa mga lugar nila na imbes na tawagin siyang freeloader. Nakita niya ang isang baryo pero biglang may 2 bandido na nagtangkang hold-upin siya. Sabi ng mga ito ay mapaparusahan sila kung wala silang maiuuwi sa kanilang amo at pinapabigay nila kay Merlin ang kanyang espada, pero binalaan sila nito na mamamatay sila kapag hinugot niya ito. Tinuya siya ng isa sa kanila at binalatan ng mabilis ang isang mansanas gamit ang kutsilyo.
pero piniraso ni Merlin ang isa gamit ang kanyang espada at kinuha pa ang mansanas, habang ang isa ay tumakbong palayo. Habang tumakas ay biglang nagbago ng anyo ang bandido at naging isang goblin at doon napagtanto ni Merlin na gumagamit sila ng transformation magic. Sinumbong ng goblin sa kanilang hari na pinatay ng isang tao ang kanyang kasama pero natuwa pa ito. Lumalabas na nagpapanggap silang mga bandido para mapagalit ang mga tao at masira ang kasunduan ng kapayapaan. Inutusan ng hari ang kanyang hukbo na lusubin ang isang nayon ng tao. Nagpadala si Merlin ng liham kay Lilith at sinasabing masagana ang kanyang buhay at mahal siya ng lahat, kaya't hindi siya babalik sa palasyo ng mga hari ng demonyo hanggat hindi humihingi ng tawad ang mga matatanda, pero alam ni Lilith na nagsisinungaling lang siya. Tinangka niyang umalis sa isang hotel nang hindi nagbabayad pero nakilala siya ng may-ari bilang ang kilalang freeloader na perwisyo sa Timog. Nakiusap ang may-ari sa mga tao na tulungan siyang hulihin si Merlin pero nakatakas ito. Hindi naman talaga gusto ni Merlin ang gulo pero biglang lumitaw ang batang si Henry sa kanyang harapan, hinawakan ni Merlin ang kanyang espada sa instinct kaya't inakala ni Henry na magpapakita ito ng palabas. Sinabi ni Henry na bibigyan niya ng gantimpala si Merlin kung maganda ang ipapakita nito. Pero alam ni Merlin na kapag ginamit niya ang espada at maaaring mamatay si Henry at masira ang buong nayon, kaya't tinangkang maisahan na lang ito at nang hindi ito natuwa, tinawag niya si Merlin na isang walang silbing tambay. Nagalit si Merlin kaya't itinapon niya ang ice cream ni Henry na dahilan para ito'y umiyak. Dumating din si Alice sa nayon at binati siya ng mga adventurer at sinabi nilang karangalan na makasama siya, pero sinabi ni Alice na hindi na siya bayani. Nagtaka sila kung bakit at nang ipapaliwanag na sana niya na may isang lalaking sumigaw tungkol sa bagong libro, isang kwento raw ng sikretong romansa ng isang Demon King at isang babaeng bayani. Nahiya bigla si Alice dahil inisip niyang ito ay tungkol sa karanasan nila ni Merlin. Nalaman pa niyang milyon na ang nabentang kopya kaya halos natunaw siya sa hiya, habang pinag-uusapan ng mga adventurer kung paano harapin ang mga goblin. Natakot si Alice nang marinig na tungkol sa kasal ang usapan na iniisip niyang mamamatay sila sa misyon. Binigyan siya ng swerte ni Priest na isang babae sa grupo at sinabi nitong ayos lang kahit cross-species ang romansa nila ng Demon King. Napatingin si Alice sa wanted poster ni Merlin at nagtaka kung bakit may ganoong kalaking bounty ang isang freeloader. Pero inisip niyang magiging madali ang misyon at samantala ay pumunta si Merlin sa isang inn at nagpakabusog, pero nahuli siya ng may-ari ng tangka niyang tumakas at sinabi nitong ang banyo ay nasa kabaligtaran, kaya sabi ni Merlin na naghahanap lang siya ng trabaho. Tinanong siya ni Martha kung may kakayahan ba siyang bagay para sa isang inn at ipinakita ni Merlin ang kanyang galing sa pagsayaw at pagkanta, na ikinamangha ng lahat at dahil dito ay napagpasyahan ni Martha na kunin siya bilang empleyado. Sinabi niyang ang base sweldo niya ay 1 ginto at dagdag pa ang 15% na komisyon sa bawat mabenta na inumin. Nagtaka si Merlin kung paano niya kayang magbigay ng ganoong kalaking sahod, kaya ipinaliwanag ni Martha na may 2 shift ang ina normal lang tuwing araw, pero sa gabi ay maraming babaeng customer kaya't kailangan niyang gawing masaya ang lugar. Ipinakilala niya ang sarili bilang Martha at si Merlin naman ay naisipan na gamitin ang pangalang Daisy tuwing night shift. Binanggit ni Martha na ibabawas sa unang sahod niya ang halaga ng kinain niyang pagkain, pagkatapos ay ipinakilala niya ang anak niyang si Henry na agad siyang tinawag na freeloader. Sinisita siya ni Martha at pinalo sa ulo dahil sa pagiging bastos at pinakiusapan niyang ipakita ni Henry kay Merlin ang guest room, at habang naglalakad sila na tinangka ni Merlin suhulan si Henry para huwag nitong ibunyag ang una nilang engkwentro. Inalok niya itong turuan ng blade strike technique para makakalaban ito ng mga holy tier na kalaban, pero hindi siya pinagkatiwalaan ni Henry at sabi niya na tanging mga taong may talento tulad ni Nightblade lang ang kayang tumalo sa mga holy tier na kalaban, kaya sinabi ni Merlin na siya si Nightblade mismo pero tumanggi si Henry na maniwala. Samantala ay nahihirapan ang mga adventurers sa laban nila laban sa mga goblin at hindi nila inasahang buong goblin army ang kaharap nila. Wala na silang ibang magagawa kaya sinubukan nilang tumakas pero nahuli sila ng Goblin Chancellor na si Gia. Balik naman kay Merlin ay nagsimula na siyang magtrabaho sa inn at nakatuon lang siya sa mga babaeng customer upang makuha ang kanilang loob. Naiinis ang mga lalaking customer dahil sa kanya at tuwang-tuwa naman si Martha sa performance niya dahil tumaas ang kanilang benta. Iniisip niyang magaling din si Merlin sa mga nauna niyang trabaho. Sa isip niya ay medyo kakaiba ang pangalang Daisy kung lalabas ito sa dyaryo pero para kay Merlin,
Nakakahiya lang iyon kaya't sinabi niyang hindi na nila kailangan ng ads at biglang dumating si Henry at sinabing isa lang siyang freeloader na nabubuhay sa pera ng mga babae. Pinayuhan niya si Merlin na lumayo sa kanyang ina, samantala ay hinahanap pa rin ni Alice ang kanyang target pero narinig niyang pinupukpok ni Henry ang isang puno at napansin niyang galit ito sa isang gwapong freeloader, ipinakita niya kay Henry ang wanted poster ni Merlin. Sabi ni Henry na hindi raw kahawig ng poster ang lalaking kilala niyang ginagamit ang alindog sa mga babae sa kanilang tavern para tumaas ang kita. Akala ni Alice ay workaholic lang si Merlin pero biglang lumapit ang ilang mga lalaki sa kanya at nag-alok ng gantimpala kung alisin niya si Merlin, dahil naaakit na raw ng alindog nito ang kanilang mga asawa. Pumunta si Alice sa inn at nagulat sa dami ng babaeng naroon at kahit maliit lang ang bayan, nakita niya si Merlin at agad niyang nakumpirma na ito ang freeloader sa poster, napagdesisyonan niyang hulihin ito pero naalala niyang ayon sa ulat ay palaging tumatakbo si Merlin kaya't sinubukan muna niyang makalapit dito. Nagkamali siya ng pasok at aksidenteng napunta sa entablado at inakala ni Merlin na gusto rin niyang sumali sa kanyang performance, pero agad nilang napagtanto ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Tinangka siyang patayin ni Alice pero naiwasan lahat ni Merlin ang kanyang mga atake. Bigla siyang napaiyak at sinabi kay Merlin na naging miserable ang buhay niya mula nang iwan siya nito at dahil dito, inakala ng mga babae sa inn na isa siyang masamang tao na iniwan ang babae matapos mahalin ito. Pagkatapos noon ay hinarap ni Alice si Merlin at binanggit na ibalik nito ang kayamanan niya at ibinunyag ni Merlin na naibenta na niya ang armor ni Alice. Galit na sinabi ni Alice na sinira niya ang buhay niya at kung hindi niya ibabalik ang armor ay dakpin niya ito pero paalala ni Merlin ay wala siyang laban sa kanya. Napagtanto ni Alice na wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang pagkakautang niyang 50 milyong ginto na ikinagulat ni Merlin, dahil ilang libong barya lang ang utang niya kahit na isang taon siyang naging freeloader. Ipinaliwanag ni Alice ang sitwasyon niya at kinailangan niyang magtrabaho sa Adventurers Guild at lumaban sa mga holy tier na kalaban para mabayaran ang utang niya. Na-excite si Merlin at tinanong kung paano siya pwedeng maging adventurer, sinabi ni Alice na kailangan niya ng referral. Agad siyang humingi ng referral kay Alice dahil matagal na raw niyang gustong maging adventurer pero tinanggihan siya nito, samantala ay naglalakad si Henry sa bayan pero sinabihan siya ng mga gwardya na umuwi na dahil magagalit si Martha, pero iginiit niya na ayaw niyang makita ang freeloader. Biglang dumating ang adventurer na umalis noon para labanan ang mga goblin at humingi siya ng pahintulot na buksan ang tarangkahan, pero sinabi ng mga gwardya na hindi pwedeng buksan iyon sa gabi at ipinakita niyang sugatan siya at sinabi niyang patay na ang kanyang mga kasama kaya't agad na binuksan nila ang gate. Kaso lang ito pala ay patibong dahil bigla na lang sumugod ang mga goblin papasok ng nayon, humiling ang adventurer kay Gia na palayain ang kanyang kasintahan na gaya ng napagkasundoan nila, pero binanggit nito na wala siyang karapatang makipagkasundo dahil isa lang siyang alipin. Samantala ay nagtataka si Alice kung bakit gustong maging adventurer ng Demon King, at nainis siyang hindi na niya makukuha ang reward dahil imposibleng mahuli si Merlin. Sinugod ng mga goblin ang tavern pero napansin ni Merlin na hindi sila customer kaya agad niya silang pinalayas na ikinamangha ng mga babae. Nag-alala si Martha para sa anak niyang si Henry kaya lumabas siya para hanapin ito at iniwan muna kay Merlin ang tavern. Habang dumarami pa ang mga goblin ay mabilis silang tinapos ni Merlin at nagpatuloy sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Naalala niyang hindi siya mababayaran kung may mangyaring masama kay Martha, kaya umalis siya para hanapin ito at si Martha naman ay nagtanong-tanong kung may nakakita kay Henry. May isang lalaki ang nagsabi na nakita niya ito malapit sa gate at binalaan siyang napupuno na ng goblin ang paligid pero nagpatuloy pa rin siyang maghanap. Tinawag niya ang pangalan ng anak na nakakuha ng atensyon ng mga halimaw at dinala siya ng mga ito. Nakita ni Henry na nasa panganib ang ina niya pero sa sobrang takot ay hindi siya makagalaw, samantala ay naglalakad si Merlin sa nayon at napansin na halos kasing gulo na ito ng Dark Realm. Naengkwentro niya ang mga goblin at gusto sana niyang umiwas sa laban dahil sobrang hina nila at hindi sila makakatulong sa kanyang sumpa. Pero umatake pa rin sila kaya tinadtad niya ito at nakita siya ni Alice at inakalang kasabwat siya ng mga goblin. Ipinaliwanag ni Merlin na hinding-hindi siya makikipag-alyansa sa mabababang nilalang na tulad nila, sabi ni Alice na kung hindi siya kakampi ay dapat tumulong siya sa kanila, pero sagot ni Merlin na wala siyang pakialam dahil hindi naman siya taga-nayon. Pinaalalahanan siya ni Alice na gusto niyang maging adventurer at ang mga adventurer ay may tungkuling protektahan ang nayon.
pero ayaw ni Merlin kung walang bayad at sabi ni Alice wala siyang pera, kaya sinabi ni Merlin na umalis na siya sa daraanan niya dahil hahanapin pa niya si Martha. Naisip ni Alice na kaya niyang iligtas ang buong nayon mag-isa kaya ginamit niya ang kanyang ice magic para e-freeze ang mga goblin. Pinagmamasdan siya ni Gia at iniisip na kung aatake siya ng biglaan na hindi makakapalag si Alice, pero nagulat siya nang bigla siyang masipal ni Alice ng malakas. Sinabi ni Alice kay Gia na umalis na sa nayon pero iginiit ni Gia na kahit elite tier lang si Alice ay hindi nito kayang talunin silang lahat. Inutusan ni Gia ang mga goblin na hulihin si Alice pero biglang bumagsak ang isang batang lalaki sa harapan nila at ibinalita ang tungkol kay Merlin. Ginamit ni Gia ang kanyang mahika upang makita kung paano pinatay ni Merlin ang mga goblin at napagtanto niyang walang laban ang kanyang hukbo sa kanya, kaya't inutusan niya ang lahat ng goblin na umatras at habang naghahanap ng kanilang mga kaanak ang mga taga-nayon, may lalaking nagngangalang Johnson na sinusubukan na e-promote ang kanyang serbisyo bilang personal guard. Nagkagulo ang mga tao at sabay-sabay siyang nilapitan at humihiling na iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero iniisip ni Johnson na patay na ang mga bihag kaya sinabi niya sa mga tao na mag-move on na lang at mag-focus sa hinaharap. Dumating si Alice kasama ang adventurer na nagpagbukas ng gate at sinabi nitong dinala ng mga goblin ang kanilang mga mahal sa buhay sa kuweba nila. Nakilala siya ng isa sa mga sundalo at tinawag siyang traidor, pero ipinagtanggol siya ni Alice at pinaliwanag niyang nadakip ang kanyang kasintahan at mga kasama kaya napilitan siyang makipagkasundo sa mga goblin. Tinanong siya ni Johnson kung sino siya kaya't ipinakilala ni Alice ang sarili bilang ang ika-233 na bayani. Nagsimula agad magbulungan ang mga tao tungkol sa kanya at sinubukan ni Johnson na pag-alinlanganan siya ng mga tao, kaya sinipa siya ni Alice at nagpa siya siyang lusubin mag-isa ang kuweba ng mga goblin. Nagpa siya namang sumama si Henry sa paniniwalang duwag ang mga taga-nayon pero aksidenteng natisod siya sa isang goblin at natakot nang makita ang mga bangkay. Nagpunta siya upang kunin ang espada ng kanyang ama at gamitin ito para iligtas ang kanyang ina at biglang nagising ang mga walang malay na goblin at sinubukan niyang atakehin sila kaso agad siyang tinalo. Papatayin na sana siya pero dumating si Merlin para iligtas siya. Sinabi niyang pinapagalit siya ng mga ito dahil sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-overtime. Nagtangka si Henry na tumakas dala ang espada pero sinabihan siya ni Merlin na manatili sa bahay. Sagot ni Henry na kailangan niyang iligtas ang kanyang ina at naisip ni Merlin na puro gulo lang si Henry, pero naalala niya ang panahon na kinailangan niyang lumaban para sa kanyang kapatid kaya nagpa siya siyang tumulong. Napagtanto niyang ito ang unang beses na itataas niya ang kanyang espada para sa isang tao pero hindi niya alam kung nasaan ang kuweba ng mga goblin. Narinig niya ang isang grupo ng mga tao na nagbabalak iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng kuweba, kaya nagpa siya siyang sumama. Nag-volunteer siya bilang leader at sabay sabing isa siyang malakas na mandirigma pero hindi siya pinagkatiwalaan ng mga tao. Tinangkang ipagtanggol siya ni Henry at sabihing magaling siyang mandirigma, pero ayaw ipaliwanag ni Merlin kung sino talaga siya kaya't ipinangalan na lang niya sa grupo ay Johnson bilang leader ng grupo. Natuwa ang lahat dahil akala nila ay maaasahan si Johnson pero sa totoo ay takot na takot itong humarap sa mga goblin. Samantala ay nakalusot si Alice sa loob ng kuweba gamit ang isang diversion para ma-distract ang mga goblin. Ikinwento ni Gia sa hari ng mga goblin ang tungkol sa pagsalakay. Pinuri siya nito sa pagdakip sa mga tao pero sinabi ni Gia na may dalawang malalakas na mandirigma sa nayon. Aniya kaya naman niya silang talunin pero pinapapunta niya sa kuweba para makitang magdusa ang mga ito. Dumating na sa labas ng kuweba ang grupo at nagsimulang manginig sa takot si Johnson at habang si Henry ay sumugod agad sa mga goblin, pinigilan siya ni Merlin dahil alam niyang patibong iyon at biglang pinapagana ni Gia ang fire barrier at sinabi sa kanila na sumuko na lang kung gusto nilang mabuhay. Naglakad si Merlin papasok sa apoy na ikinabahala ni Henry pero sabi ni Merlin ay wala ito kumpara sa init ng magma sa ilalim ng bahay niya. Sinabi ni Gia na kahit mga holy tier warrior ay hindi makakadaan sa apoy kaya't wala raw laban ang mga tao, pero biglang lumitaw si Merlin sa likuran niya at sinabi nitong nilakad lang niya ang apoy. Nagtaka si Gia kung sino siya pero ayaw niyang isiwalat ang tunay niyang pagkatao kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Daisy sabay pakilig sa lahat ng goblin. Hinawakan niya ang kamay ni Gia at hiniling na ibalik na lang si Martha kaso tumanggi ito at tinangkang sunugin siya gamit ang mahika. Madali lang niyang pinigilan ang apoy ni Gia kaya't napagtanto nitong itinatago ni Merlin ang tunay niyang lakas,
Ginamit ni Gia ang ultimate move niya upang palibutan siya ng apoy, pero bigla siyang napaatsyang at kasabay nito ay lumipad ang lahat ng goblin palayo. Nagulat si Gia at naisip kung halimaw ba si Merlin pero pinitik lang siya nito at tumilapon siya patungo sa bundok. Nawala ang apoy at hindi makapaniwala si Johnson na natalo ni Merlin si Gia dahil isa itong elite tier mage. Pagpasok niya sa kuweba ay napansin nilang kahawig ng Nightblade ang anino ni Merlin. Samantala ay pinalaya ni Alice ang mga bihag pero napansin siya ng mga goblin at inutusan niya si Priest na pangunahan ang pagtakas habang siya naman ang humarap sa mga kalaban. Mabilis niyang natalo ang mga ito pero aksidente siyang napunta sa bulwagan ng hari kung saan hinihintay siya ng Goblin King. Ibinunyag nitong si Gia raw ang bahala na lumaban sa isa sa mga umatake at siya naman ang haharap sa isa pa dahil matagal na siyang hindi nakalaban ng malakas na kalaban. Napagtanto ni Alice na isa siyang holy tier fighter at inakala niyang puro lakas lang ang pinapairal nito, pero nagulat siya sa bilis nito at agad winasak ang kanyang ice shield. Habang si Merlin ay naliligaw sa kuweba sa paghahanap kay Martha dahil sa dami ng daan, sumugod ang Goblin King kay Alice at tinangkang hulihin siya pero nakaiwas siya at naputol pa ang braso nito, na labis na ikinamangha ng hari dahil alam niyang nabasag na niya ang mga buto ng babae sa una nilang palitan. Tinawag siya ng hari na isang langgam kumpara sa kanya pero sagot ni Alice ay tinuruan siya ng kanyang guro na ang pagmamaliit sa kalaban ay maaaring ikapahamak. Nahuli siya ng hari pero gumamit siya ng dambuhalang ice sword para makawala. Sinundan niya ito ng kombinasyong mga atake at akala niya ay tapos na ang laban, kaso sinabi ng hari na nagkukunwari lang siyang patay para makita ang reaksyon ng mga kalaban niya kapag nawawalan ng pag-asa, pinagaling niya ang sarili at binago ang anyo ng katawan bago siya suntukin palayo. Habang sina Priest at ang iba pa ay tumakas sa kuweba na may nakita silang anino sa harapan kaya inakala nilang napaligiran na sila ng mga goblin. Pero si Merlin pala iyon na masaya siyang makita si Martha at agad siyang humingi ng bonus dahil sa overtime. Dinala siya ni Martha at pinapatakbo dahil wala ng oras pero huminto si Merlin at agad pinuksa ang mga goblin na humahabol sa kanila. Nakiusap si Martha na iligtas niya si Alice dahil tumulong ito sa kanilang pagtakas at nagtaka siya kung tutulungan ba niya o iiwan. Pero nangako si Martha na triple ang sahod niya kung ililigtas niya si Alice kaya't pumayag siya. Binalaan siya ni Priest na mag-ingat at huwag pumasok sa bulwagan na puno ng gintong barya dahil ang Goblin King ay isang holy tier na kalaban, pero tumuloy si Merlin habang iniisip na yayaman siya matapos talunin ang isang makapangyarihang kaaway, kahit iniisip ng iba na nag-aalala lang siya kay Alice. Pinatumba niya ang maraming goblin sa daraanan niya papunta sa bulwagan ng hari at tuluyang pinasabog ang pasukan, pero hindi pinansin ni Merlin ang Goblin King at mas pinili pang titigan ang lahat ng gintong nakakalat sa paligid, habang abala siya sa pagtingin sa kayamanan na bigla niyang pinutol ang braso ng hari ng goblin at sabay kinarga si Alice. Napaisip siya kung bawasan kaya ni Martha ang kanyang bonus dahil sa pagkakasugat ni Alice. Tinanong siya ni Alice tungkol sa iba at sinabi niyang ligtas na silang lahat at ilalabas niya siya roon pagkatapos niyang talunin ang Goblin King. Nagkunwaring nasaktan ang hari ng goblin at biglang pinatubo ang naputol nitong braso, pero walang anumang reaksyon si Merlin kaya't nagtaka ito kung anong problema niya. Napansin ni Merlin na kahawig ng isang kakilala niyang pilyo ang Goblin King pero mas maganda raw iyon kaysa sa kanya. Napagtanto ng hari ng goblin na malakas si Merlin kaya nagpasya na siyang gamitin ang buong lakas at inatake si Merlin mula sa iba't ibang direksyon, pero madali lang niyang na-block lahat at tinanong siya ng Goblin King kung ano ang pangalan niya. Pero sagot ni Merlin na hindi siya karapat-dapat malaman ito kaya pinakilala na lang niyang ang pangalan niya ay Daisy. Inihanda ng Goblin King ang kanyang ultimate technique at na-excite si Merlin at inalok pa siyang gawing chancellor ng Goblin Army kung susumpa siya ng katapatan, pero pinagtawanan lang siya ni Merlin at hinikayat pa siyang gamitin na ang buong lakas. Ginamit ng Goblin King ang ultimate move niyang Goblin's Hammer, pero madali itong na-block ni Merlin at mula sa likod ay nakita siya ni Alice at doon niya nakumpirmang siya si Nightblade at inilabas ni Merlin ang kanyang espada, na agad nakilala ng Goblin King bilang ang maalamat na espada na Vortex na tanging Demon King of Pride lang ang makakahugot. Sa isang atake lang ay natalo ni Merlin ang Goblin King pero nakalimutan niyang kontrolin ang kanyang lakas kaya gumuho ang buong kuweba. Nag-isip siya kung dapat bang iligtas si Alice o kunin ang kayamanan pero naalala niyang kailangan niya ng referral para makapasok sa guild, kaya napagpasyahan niyang iligtas si Alice.
Gumawa siya ng butas palabas ng kuweba at nakalabas silang lahat ng ligtas at inakala ni Henry na isa siyang bayani at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa lahat, pero si Merlin ay umiiyak dahil sa nawalang kayamanan at akala ni Martha nag-aalala lang siya para kay Alice. Nakita ni Merlin na malubha ang kalagayan ni Alice pero kailangan niya ito para sa referral kaya napagpasyahan niyang pagalingin siya. Hinubad niya ang suot nito pero biglang pumasok si Martha at inakala niyang may mangyayaring kakaiba, kaya dali-dali siyang lumabas kasama si Henry habang sinasabing ituloy na lang nila. Pinapahiran ni Merlin ng kanyang laway si Alice na dahil may healing effect ito sa kabaligtad na kasarian, habang gumagaling na si Alice at nagsimula itong managinip at naisip ni Merlin na siguro ay dahil iyon sa laway niya kaya't inisip niyang baka hindi na siya makaranas ng tahimik na gabi. Nagising si Alice kinabukasan at agad siyang dinalaw ng lahat para kamustahin. Hindi niya maalala ang nangyari pagkatapos siyang matalo ng Goblin King kaya't sinabi ni Priest na dapat pasalamatan niya si Merlin dahil ito ang nagligtas sa kanya. Naisip niyang makipag-ayos na sila dahil matagal na silang magkaibigan pero sabi ni Alice na sila ay magkaribal pa rin. Nagpasalamat sa kanya ang lahat dahil sa pagsasagip pero sinabi niyang parte lang ito ng kanyang trabaho at ininterview ni Bella si Johnson, na agad nagyabang na siya raw ang namuno sa mga taga-nayon para labanan ang mga goblin. Pero nang makita niya si Merlin ay bigla siyang kinabahan. Tinanong siya ni Bella tungkol sa Goblin Invasion pero ipinaliwanag ni Merlin na kaunti lang naman ang goblin, kaya't nagtaka si Bella kung pinalalaki lang ba ang insidente ng mga taga-nayon at sinabi naman ni Martha kay Merlin na hinahanap siya ni Alice at inakala niyang gusto lang siyang pasalamatan. Pagpunta ni Merlin sa silid ni Alice at bigla na lang siyang inatake nito, akala ni Alice ay sinamantala siya ni Merlin dahil hinuhubaran siya habang wala siyang malay at narinig pa ng pari sa katabing silid ang mga kakaibang tunog buong magdamag. Ipinaliwanag ni Merlin na iyon ay dahil sa laway niya na may kakayahang pagalingin at ito rin ang dahilan kung bakit napanaginipan siya ni Alice. Sa wakas ay naintindihan na ni Alice ang nangyari at nagpasalamat siya kay Merlin sa pagligtas sa kanya. Pero sinabi ni Merlin na nawalan siya ng buong kayamanan dahil sa kanya kaya't ipinapaalala ni Alice na ninakaw lang naman iyon, humiling si Merlin ng tulong para makapasok bilang adventurer at pumayag si Alice na i-refer siya pero sinabi niyang quits na sila pagkatapos noon. Binigyan sila ni Martha at ng iba pa ng mga bagay bilang pamamaalam, sinabi ni Henry kay Merlin na balang araw ay gusto niyang maging estudyante nito. Tinukso ni Martha sina Merlin at Alice na parang magpapakasal na pero iginiit ni Alice na hindi sila magkasintahan. Samantala ay nalaman ng mga goblin na patay na ang kanilang hari at napagdesisyonan nilang lumipat na lang sa timog para hindi sila maabot ni Daisy, ngunit biglang may babaeng lumitaw sa harapan nila at sinabi nitong nasa kanya ang ikatlong susi ng Legion of Hell, ngunit para hindi ito mabunyag ay kailangan daw niyang patayin silang lahat. Dumating naman sina Merlin at Alice sa guild at napansin ni Merlin na maliit lang ang gusali pero sabik na siyang maging isang adventurer. Tiningnan niya ang notice board ng mga kontrata at tinanong si Alice kung isa ba talaga siyang adventurer o part-timer lang dahil parang pangkaraniwan lang ang mga mission. Napansin sila ng receptionist at naisip niyang baka dumating si Alice para sa panibagong misyon. Dahil hindi pwedeng banggitin ni Alice ang tunay na pangalan ni Merlin at ipinakilala niya ito bilang Daisy na agad inakala ng receptionist na boyfriend niya, agad niyang ipinakita ang wanted poster at sinabing dumating siya para kolektahin ang reward. Nagulat si Merlin sa narinig pero ipinaliwanag ni Alice na hindi maaaring maging adventurer ang isang kriminal, kaya kailangan muna niyang bayaran ang kanyang utang at sabi ng receptionist na si Luna kahit sumusunod sa patakaran, makakakuha lang si Alice ng 10% ng kabuuang reward. Binuwas ni Lou ang utang ni Alice sa guild at binigyan siya ng 50 gintong barya na dahilan para malungkot siya. Sinubukan ni Merlin nakawin ang mga barya at sabay sabing siya naman daw ang kusang sumuko. Sagot ni Alice na nawalan siya ng libu-libong ginto dahil sa kanya at paalala ni Merlin na ilang beses na rin niya itong niligtas sa kamatayan. Binanggit ni Lou na kailangan munang e-test ang level nito pero para kay Merlin, hindi na dapat mapatagal pa kaya't sinabi niyang ibigay na lang sa kanya agad ang pinakamataas na titulo. Biglang dumating ang isang lalaki na nagngangalang Arnold at inakala nitong nobyo ni Merlin si Alice. Nalungkot siya dahil tinanggihan ni Alice ang kanyang proposal dati. Agad siyang pinabulaanan ni Alice pero kahit ganoon ay naglabas pa rin si Arnold ng espada at hinamon si Merlin sa isang laban at ang mananalo raw ay pwedeng makipag-date kay Alice. Napasigaw si Alice sa dalawa na tigilan ang kalokohan pero tumuloy pa rin si Arnold at umatake at mabilis siyang pinatalsik ni Merlin diretso sa kisame.
Lumapit ang isa pang adventurer na si Hobbs at sinabi kay Alice na kasing lakas din ng nobyo niya si Merlin. Akala ni Merlin ay minamaliit siya nito pero ipinaliwanag ni Alice na papuri iyon dahil kokonti lang ang malalakas sa kanilang guild. Ipinagmalaki ni Merlin na tutulungan niya silang pataasin ang antas ng buong guild pero biglang dumating si Claude at lahat ay natahimik. Sinubukan niyang ipasuri ang kanyang kapangyarihan gamit ang orb, at lumabas na isa siyang Saint-level fighter. Sinabi ni Lou na pasado siya sa test at nabigla ang lahat dahil halos kasing lakas na niya ang mismong guildmaster. Naisip ni Merlin na oras na para gulatin ang lahat at sambahin siya kapag nakita nila ang resulta ng kanyang test, pero nang siya na ang sumubok ay bigong masukat ng device ang kanyang kapangyarihan. Kaya't iginiit ni Lou na hindi siya pwedeng maging adventurer at nagtaka si Alice kung itinatago ba ni Merlin ang kanyang lakas. Pero kahit siya ay di sigurado kung bakit walang lumabas na resulta at nais ni Alice na patunayan na malakas si Merlin, pero sinabi ni Lou na hindi siya pwedeng lumabag sa patakaran. Ipinapaliwanag ni Merlin na bihira na raw ang isang mandirigmang tulad niya at minsan pa siyang inalok ng mismong mensahero ng demonyo na mamuno sa Hell's Legion pero tinanggihan niya ito, biglang nagtawanan ang lahat sa kanya kaya't nag-alok siyang labanan ang pinakamalakas sa buong guild para patunayan ang kanyang lakas. Dumating ang guildmaster at sinabing hindi niya pwedeng baliwalain ang hamon na dinala siya nito sa isang bulwagan para sa laban. Tinanong siya ni Merlin kung gusto na ba nitong umatras habang maaga pa para mapanatili pa ang dignidad niya, pero tinawag siyang arrogant ng matanda at sinabing marami na siyang natalo sa mga tulad niya. Ipinaliwanag ng guildmaster na hindi naman niya kailangang talunin ito na kung mapapatunayan lang niyang may potensyal siya, pwede na siyang tanggapin sa guild pero napansin niyang hindi man lang siya pinakinggan ni Merlin. Hiniling ng matanda na ilabas na ni Merlin ang lahat ng lakas niya kaya't ginamit ni Merlin ang Blade Strike. Nagulat ang lahat sa lakas ng atake na halos wasakin ang buong paligid at akala ng mga adventurers ay sobra ang ginawa ng kanilang master at baka takot na si Merlin, pero laking gulat nila nang bumalik ito na parang walang nangyari samantalang sugatan ang guildmaster. Dahil dito pinayagan na siya ng guildmaster na maging miyembro ng guild at sa sobrang takot ng matanda ay napaihi pa ito sa pantalon, habang umaalis sila ay nagplano si Merlin kung paano siya yayaman bilang adventurer. Sinabi niya kay Alice na bibigyan niya ito ng 10% na share sa lahat ng kikitain nila sa mga mission. Pero ayaw ni Alice na makipagtrabaho kay Merlin at akala niya ay kaya niyang mag-isa, pero agad siyang nawalan ng pera at dahil wala na siyang matuluyan at palihim siyang pumasok sa bahay ni Alice, nahuli siya ni Alice at inakala nitong tinitiktikan siya ni Merlin pero sagot niya wala naman siyang kahit anong kapansin-pansin para pag-aksayahan ng paninilip. Sinabi ni Merlin na mahirap mamuhay mag-isa kaya't mananatili na lang daw siya sa bahay ni Alice at sisingil lang siya ng 1,000 ginto kapalit ng proteksyon pero agad siyang pinalayas ni Alice, kaya gumawa siya ng eksena sa labas ng bahay na nakatawag ng pansin ng mga kapitbahay. Akala nila ay pinalayas ni Alice ang nobyo niya kaya't natakot si Alice na masira ang reputasyon niya at pinapasok na lang niya si Merlin. Nag-alok si Merlin na paprotektahan siya ng libre kung papayagan siyang tumira roon at tinangka siyang hampasin ni Alice, pero mabilis itong naiwasan ni Merlin at pumasok pa sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kama at nang pinapaalis siya ni Alice at sinabi nitong masyado nang maliit ang kama para sa kanilang dalawa sabay binalot siya sa kumot hanggang sa makatulog. Kinabukasan pagdating ni Alice sa guild ay halatang napuyat siya dahil sa pagtulog sa sahig. Dumating din si Merlin at tinanong kung bakit hindi siya ginigising, dahil dito ay kumalat ang chismis na magkasama silang nakatira at dumating din si Arnold at sinabi nitong hindi patas ang una nilang laban kaya't dapat daw ay best of 3 na lang at imbes na lumaban, magpaligsahan na lang sila kung sino ang makakakumpleto ng isang A-rank mission. Bagamat hindi interesado si Merlin sa panliligaw kay Alice ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon na kumita ng komisyon bilang isang adventurer. Sinabi niya kay Lou na gusto niyang tanggapin ang misyon pero sagot ni Lou, hindi siya pwedeng sumali kung wala siyang mentor dahil mababa pa ang level niya. Kaya inimbitahan ni Merlin si Alice na sumama sa kanya pero si Arnold ay inalok din si Alice na sumali sa kanyang team at binanggit pa na kinumbinsi na niya si Claude na sumama sa kanila. Inisip ni Merlin na siya ang mas ideal na pagpipilian pero pinili ni Alice na sumama kay Arnold. Naawa ang lahat kay Merlin dahil iniwan siya ni Alice para sa anak ng isang duke, pero nakita niya si Hobbs at niloko ito para bumuo ng team kasama niya at nagising si Hobbs sa loob ng karwahe at nagtaka kung nasaan sila. Ikinwento ni Merlin ang misyon at natakot si Hobbs dahil isa lang siyang simpleng mage, samantalang rookie si Merlin.
Sinabi ni Merlin na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala at biglang may dumating na mga kabalyero mula sa Knights of the Duke of Roses. Hindi kilala ni Merlin ang mga ito pero sinabi ni Hobbs na mas mataas ang katayuan nila kaysa sa ama ni Arnold. Tinanong ng isang knight na si Carl kung saan ang daan kaya't sinabi ni Hobbs na kailangang tawirin ang bundok, pero hindi pwedeng dumaan ang kanilang karwahe roon at nagalit si Carl sa narinig na hindi raw pwedeng lumakad ang Duke's daughter na si Cecilia sa putik. Tinanong ni Merlin kung sino ba talaga si Cecilia kaso sinubukan siyang hagupitan ni Carl na agad niya itong hinablot at pinatalsik sa kabayo. Sinabihan siya ni Hobbs na magpakumbaba na lang at humingi ng tawad pero sa tingin ni Merlin, si Carl ang dapat humingi ng tawad. Bigla na lang nilang nakita ang isang stampede ng nagliliyab na mga rhino na papalapit at inutusan ni Carl ang kanyang mga sundalo na protektahan ang karwahe. Naisip ni Merlin na may dahilan kung bakit tumatakbo ang mga rhino at habang ang isa sa kanila ay muntik nang bumangga kay Carl, bigla itong binuhat ni Merlin gamit lang ang isang daliri.